Hi guys, kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Giela Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick na button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Disclaimer lang sa mga taong ayos sa mga video ko, sa mga voice recorder ko, ay pwede nyo pong i-skip ito at maghanap kayo ng video yung gustong-gusto nyo dahil ang mga video yung sinishare ko dito ay sa mga taong gustong makinig at nag-i-enjoy sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po. Nagpunta kami sa mall. Malapit lang ang mall mula bahay namin kaya mabilis lang kaming nakarating. Habang naglalakad si Cheche, kwento lang ng kwento ng kung ano-ano. Nakakarindi na nga eh. Girl, look, ang ganda nuno. Tinuro niya ang puting sapatos. Ang ganda nga pero halatang mahal. Bumili lang kayo ng kahit anong gusto nyo. Singgit ni Jerry. Sagot ko, talaga, Papa Jerry? I love you na talaga. Nagtatalon si Cheche sa tuwa. Spoiled talaga to. Habang namimili, naisipan kong pumunta sa restroom. CR lang ako ha. Paalam ko sa kanila. Sige, hihintayin ka namin dito. Habang nasa CR, bigla akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit. Nag-ayos ako ng buhok. Pagkatapos huminga ako ng malalim, lumabas na. Habang papunta sa kinaroroonan nila Jerry, may pamilyar na mukha kong nakita. Malayo at ngunit alam na alam ko na kung sino ito. Oh my gosh, si Ethan. Papalapit siya sa pwesto ko kasama ang isang magandang babae at si Baby Earl na naka-stroller. Tela may tumusok na karayom sa bandang dibdib ko. Tumalikod ako nang biglang nahulog ang wallet ko. Hindi ko na sana kukunin yung wallet ko dahil wala namang laman na pera yun. Ang importante sa akin ngayon ay makaalis sa lugar na ito. Miss, yung wallet mo. Kilala ko ang boses na yun. Napapikit ako na unti-unting humarap kay Ethan. Nagulat naman ito. Kat? Mahinang sabi niya, ngunit rinig na rinig ko. Ethan? Nauutal na sabi ko. Bigla siyang tinawag ng babae na kasama niya si Ethan. Let's go Baby Earl is crying. Tiningnan ko siya at pilit na ngumiti. Napatingin rin ako kay Baby Earl. Hindi ko maiwasang masaktan dahil sa nakikita ko ngayon. Wala na akong lugar sa kanila. Sige Ethan, hinahanap ka na niya. Kath, sandali lang. Maglalakad na sana ako nang pigilan niya ako. Nakaramdam ako ulit ang paghaplos ng kamay niya sa braso. Hindi ko maipagkakaila na miss ko na talaga siya. Tumingin ulit ako sa kanya. Kat, please. Napatigil siya nang may tumawag sa pangalan ko. Kat, Faith? Lumingon ako sa tumawag sa akin. Nakita ko si Jerry na papalapit sa akin. Babe, ang tagal mo naman. Kaya kami na ang nagpunta dito. Nakangiting sabi niya. Sorry, nakayukong sabi ko at tiningnan ulit si Ethan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Lumapit na rin yung babae na kasama ni Ethan habang hila-hila ang stroller ni Baby Earl ko. Kat, this is Jenny and this is my Baby Earl. Pagpakilala niya sa kasama ko. Ngumiti ako sa babae, mukha namang mabait ito. Nice to meet you. Kinuha nung Jenny ang anak ko sa stroller. Gusto nang tumulo ng luha ko ngunit pinipigilan ko lang ito. Hi, I'm Jerry, fiancé ni Kath. Nagulat ako sa sinabi nito. Naglahad siya ng kamay sa harapan ni Ethan. Nakipagkamay na rin si Ethan. Ethan pare, congrats sa inyong dalawa. Sarcastic itong ngumiti. Actually, ngiting napipilitan lang. We have to go pare, paalam niya. Tumango naman si Ethan. Kailangan na rin namin umalis. Umakbay si Jerry sa akin at hinatak ako palis sa harapan nila. Naglalakad kami papalayo. Lumingon pa nga ako sa likuran at laking gulat ko nang makitang malungkot na nakatingin si Ethan sa amin. Pilit akong ngumiti at tumalikod sa kanya. Doon na pumatak ang luha ko sa mata. Ito, inabot ni Jerry ang panyo niya. Hindi ko ito tinanggap at inalis ang pagkakakbay niya. Pagkatapos na unang naglakad papunta sa sasakyan. Mabilis kaming nakarating sa bahay. Bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong ni Jerry. Tinanong mo ako kung bakit? Dahil sa'yo. Bakit mo sinabi yun kay Ethan? Anong mali sa sinabi ko? Pinagtatanggol lang naman kita. Pinagtatanggol? Para saan? Umiyak na tanong ko. Lumapit si Chichi sa tabi ko. Hindi lang ito umiimik para hindi ka maging kawawa. Nakita mo naman kanina, di ba? May kasama siyang babae at mukhang masaya na sila. Siyempre, alam kong masasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Kaya ano? Magsisinungaling ka sa kanila? Hindi mo dapat sinabi yun. At bakit? Dahil umaasa ka pa na babalikan ka ni Ethan? Alam mo ba, kawawa ka. Para kang uhaw na uhaw sa pagmamahal ng gagong yun. Huminga ako ng malalim. Oo,
Umaasa pa rin ako hanggang ngayon. Mas gusto kong maging kawa-awa sa mata ni Ethan. Baka sakali ako naman ang mahalin niya. Natahimik naman ito. Baka sa pagmumuka ang labis ng pagtataka. Masasaktan ka lang, nakayukom na sabi niya. Lahat ng nagmamahal nasasaktan to. To the point na gusto mo nang magpakamatay para hindi mo maramdaman yung sakit. Pero ako pilit akong lumalaban dahil hanggang ngayon naniniwala pa rin akong mamahalin niya ako balang araw. Mahal na mahal ko si Ethan. Kahit ang sakit-sakit na, kaya kong masaktan ng paulit-ulit para sa kanya at para sa anak namin. Susugal pa rin ako kahit alam kong talong-talo na ako sa laban na to. Ganon ko sila kamahal. Please, ngayon ko lang pakikinggan ang sinasabi ng puso ko. Sana naman, wag mo na akong pakialaman. Tama na girl, umakyat na tayo sa taas, sabi ni Chichi at hinatak ako palayo kay Jerry. Hayaan mo, pag hindi ko na kaya, ako na mismo ang papatay sa sarili ko. Napayuko siya sa sinabi ko. Tumalikod na ako nang magsalita ulit siya. Please, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang, I'm your older brother. Just a half brother. Ikaw ang bunga ng pagtataksil ni Papa kay nanay. At hindi ko pa rin nakakalimutan yon. Kaya huwag kang makikialam sa buhay ko. Nagulat naman ito sa sinabi ko. Tama kayo. Siya nga ang half brother ko. Siya ang anak ni Papa doon sa babae niya. Yung babaeng umapi sa amin ng mga kapatid ko. Older brother ko siya kasi habang kasal si Papa kay nanay, nagkaroon siya ng babae at nagbunga ito ng batang lalaki na si Jerry. Naghiwalay sila ng babae niya dahil pumunta ito sa ibang bansa. Bumalik ulit si Papa kay nanay. Nagbunga naman ang pagmamahalan nila ng 3 anak, ako, si Kera at si Kenny. After ng ilang years, bumalik ang babae ni Papa, kaya iniwan niya kami ng ganun-ganun lang. Ang pagpakilala sa akin ni Chichi kay Jerry ay isang malapit na kaibigan niya lang. Naniwala naman ako kaya naging malapit kami sa isa't isa. Sobrang bait niya, pinatira niya kami sa bahay niya, binigyan niya din kami ng magandang trabaho. Halos siya na ang bumuhay sa amin. Pero habang tumatagal, para siyang nagiging word. Lalo na't kapag pinag-uusapan namin si Ethan, sobrang apektado siya. Doon na nagsimula ang pagdududa ko sa kanya. He always taking care of me. Nagpa-tutor pa ako para daw matuto akong mag-English kahit papano. Pinakwento niya rin ang buhay ko pati na rin ang buhay ng mga kapatid ko. One time narinig ko silang nag-uusap ni Chichi. I heard everything. Nung una nasasaktan ako. Nagsisisi ako na nagtiwala sa kanila. Yun pala anak siya ng pangalawang asawa ng Papa. Sinabi niya sa akin ang buong kwento na gusto niya na kaming tulungan. Gusto niya kaming alagaan at nagsisisi na ang nanay niya sa lahat ng ginawa niya sa amin. Sinabi ko kay Kera ang buong kwento. Natuwa naman ito. Sabi niya masaya siya kasi may kuya na siya doon. Ako napaiyak. Inisip ko na nawala si Kenny pero may pumalit. Hindi ko na siya pinansin at umakyat na sa kwarto ko. Umiyak na lang ako ng umiyak hanggang sa hilahin ng antok. Naalimpungatan ako nang marinig ang phone ko. Hello? Sino to? Bungad ko. Anon ang number. ID caller kaya hindi ko alam kung sino ito. It's me. I know that voice. Ethan? Nananaginip lang ba ako? Imposibleng tawagan niya ako. Yes. Paano mo nakuha ang number ko? Nalilitong tanong ko. Pero nagtatalo pa rin ang isip ko kung panaginip ba ito o hindi. Kay Chichi, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ba magagalit ang fiancé mo? Tanong niya. Kung alam mo lang Ethan, hindi ko siya fiancé at ikaw lang ang mahal ko. Saan tayo magkikita? Tanong ko. Sa park na lang tayo magkita. Ibibigay ko sa'yo ang full address. Sige, hindi ko alam kung bakit ako nauutal. Pinatay niya na ang tawag. Kinaumagahan nagising ako ng maaga at naghilamos. Hindi pa rin ako makapaniwala na tumawag si Ethan. Kagabi halos hindi na nga ako makatulog ng maayos. Bumaba na ako ng hagdan nang marinig si Chichi na kumakanta habang nagluluto ng almusal. Che,
Ay, palaka, ano ba yan girl? Nagugulat ang beauty ko sa iyo eh. Hinihingal na sabi niyang habang hawak ang dibdib nito. Ang OA talaga. Okay ka na ba? Grabe ah. Grabe ang drama mo kagabi. Tumango ako at ngumiti. Hay, sa wakas nakita ko na ulit ang pangiti mo. Ang OA mo naman, natatawang sabi ko pagkatapos na iyakan. Kagabi tumawa ka na ngayon. Tiningnan niya ako ng makahulugan. Parang may magandang nangyari ah. Pangaasar niya, hay nako, sige na. Nga, kumain na lang tayo, chiche. Huwag kang maingay. Tumawag si Ethan. Kaya naman pala, hinampas ko siya sa balikat. Ikaw ba ang nagbigay ng number ko sa kanya? Ay girl, sorry ha. Binigay ko kay Papa Ethan yung number mo kasi pagkatapos ng away niyo, hinatid ko si Papa Jerry sa labas. At yung nakita ko naman si Papa Ethan. Gusto kanyang makausap pero sinabi ko na tulog ka na kaya kinuha na lang niya ang number mo. Alam mo naman ang kaibigan mo masyadong marupok. Kaya binigay ko ang number mo. Kinikilig na kwento niya. Ano ka ba, che? Ang pangit mong kiligin. Pang-aasar ko. We, selos ka lang eh. Alam mo, hahalikan ko nga sana siya eh. Kaya lang, biglang nagring ang phone niya. Sayang nga eh. Dismayadong sabi niya. Hinayaan ko na lang siyang mag-daydream dahil alam kong hindi totoo ang sinasabi niya. Lumipas ang ilang oras at magagabi na naman. Ngayon kami magkikita na Ethan sa park. Nagbihis ako ng maganda at nag-ayos ng konti. Che, may pupuntahan lang ako. Pagpapaalam ko. At saan ka pupunta, Aber? Nakapamaywang na tanong niya. May bibilhin lang ako. Gusto mo? Sumama? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng maigi. Hala, baka sumama ang baklang ito? Bigla siyang ngumiti. Hindi na, pasalubong na lang ha. Nakahinga naman ako ng malalim. Akala ko sasama pa siya eh. Tumango ako biglang sagot. Lumabas na ako ng gate. Girl, umuwi ka ng maaga ha. Babush, pahabol na sabi niya. Habang nasa taxi, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin. Nandito na po tayo. Salamat po. Ito ang bayad. Bumaba na ako ng taxi at naglakad. Nakita ko siyang nakaupo malapit sa puno. Halatang may hinihintay ito kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hi. Bati ko. Nagulat naman ito. Dumating ka? Tumango lang ako at pilit na ngumiti sa kanya. So, how are you? Tanong niya. Okay lang. How about you? Hindi ako tumingin sa kanya habang nagsasalita. O, okay lang din. Masaya dahil may baby Earl, nakangiting sabi niya. Pero nakikita ko rin sa mata niya ang labis na kalungkutan nito. So you're getting married? Tanong niya. Gusto ko sabihin na hindi pero marami akong tanong sa utak ko at maraming what if. Kahit masakit ay sumagot ako. Oo, tumulo ang luha ko na napansin niya naman kaagad. Oh, huwag kang umiyak. Pinunasan niya ang luha ko at ngumiti sa akin. I'm sure kaya mo siya pakasalan dahil mahal na mahal mo siya. Matagal ako bago nakasagot. Ikaw, kumusta ang love life mo? Actually, magpapakasal na din sana ako kaya lang nawala ang babaeng pakakasalan ko eh. Nagulat ako sa sinabi nito. Wala na pala si Hope. Sayang nga lang, sana masaya na kami ngayon. Huminga siya ng malalim. Nalungkot naman ako para sa kanya. Huwag kang malungkot. I know that she is happy right now. Maya't maya nabalot naman ng katahimikan ang paligid. I have to go, baka hinahanap na ako ni Baby Earl. Sabi niya. Ethan, akmang tatayo na siya nang pigilan ko ito. Tumingin siya sa akin. Bakit mo ako pinapunta dito? Seryosong tanong ko. Because I wanna know if you happy. Sagot niya. Why? Bakit hindi mo ako tanungin kung masaya ba ako? Because I'm scared. What if sinabi mo na masaya ka na? I'm sure masasaktan. Never mind.